Masaya po ba kayo na nakarating sa ating pananambahan sa gabing ito? Ano po? Ayun. Narinig ko yung mga boses niyo. So, kumusta po ang maghapon na inyo pong pakikipaglaban sa araw na to? Nagtatagumpay po ba tayo, mga kapatid? Oo, kailangan. Kasi mananampalataya tayo no? So, bago po tayo pumunta sa ating lesson, ay i-recite muna na po natin yung ating pangako sa Panginoong Hesus. Ayan. Handa na po kayo? Recite po natin. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, o kayamanan man, ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Naniniwala po ba kayo dyan? Okay, so ngayon po tayo po ay nagpapasalamat sa ating pastor na tayo po ay binigyan ng pribileyo para makatayo po dito sa kanyang pulpito. At ating dalangin na tayo pong lahat ay matuto sa hinanda niyang lesson para sa atin. Naalala ko po tuloy yung aking nanay po kasi ako po yung nag-aalaga sa kanya. Dalawa lang po kami. Ako at saka siya. So bago ako umalis ng bahay at pupunta rito, magre-report po dito every day. Ako magluluto ng morning, tapos ihanda ko na rin yung pagkain niya ng tanghali. Pagdating ng tanghali, bago maghapon, ay pupunta ako doon para lutuan siya ng pagkain niya. At ganun din yung ginagawa po ng ating pastor sa atin. Kung hindi natin siya kapili ngayon, ay meron siyang inahanda na pagkain para sa atin. Kasi alam niya po, bilang isang pastor, yung pangangailangan natin. Naniniwala po ba kayo doon? Iba yung mensahe ng Panginoon at kilos ng Panginoon sa pastor natin. So, buksan niyo po yung Bible doon sa aklat ni Santiago. Si Brother James, gusto ko nang tawagin Santiago eh. Kaya lang Pinoy. Ayaw niya yung ayaw niya yung Pinoy na tawag. Gusto niya English. Okay. James chapter 4. Okay. Andiyan na po pa kayo? At basahin po natin ang verse 2. Kung nandiyan na kayo ay ating basahin. Ready, read. Ye lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not because ye ask not. Tayo manalangin. O Diyos, salamat po sa opportunity na ito na kami ay muling mag-aral ng salita. Salamat po sa aming pastor sa pribileyo ng kanyang pinagkaloob pang mangaral ng salita. Dalain po namin na yung niluto niyang lesson para sa amin ay aming madigest. At dalain po namin na yung Banal na Espiritu ang siyang tumulong sa amin, maunawaan namin ang mensahe mo na nais mong iparating sa amin at makita ang pagsakaptuparan po nito. Patuloy ingatan namin, Pastor, at mga delegates po namin sa Pampanga. At kami rin nandito, kayo po ang manguna at magpala. Ang lahat po yung Diyos sa aming dalangin, sa matay sa pangalan ni Jesus. Amen. So, maaari na po kayong maupo. At nais kong batiin yung katabi ng masaya ko at kapiling kita ngayong gabi. Ayan. Nakakatuwa po pag ganitong prayer meeting. Makikita mo yung mga kapatiran, na dito makikita how strong yung tinatawag na mga kapatid natin. Kung titingnan na po natin yung bilang natin tonight, ito ay nagpapahiwatig sa atin na kailangan pa nating lalong dumulog sa Diyos sa panalangin. Naniniwala po ba kayo nun? Mamaya po ay makikita natin gaano ka-powerful kapag marami ang nananalangin. Kaysa yung solo ka lang. Ikaw lang, alone, mag-isa. Ano ba ibig sabihin? Walang kasama. Malungkot po yung bagay na yan.
Pag ikay isang Kristiyano, tandaan mo na sa buhay na ito ay hindi ka nag-iisa. There's someone out there na nakakakita ng pangangailangan mo, na kapag tumawag ka sa Kanya, siya ay handang tumugon. Naniniwala po ba kayo dyan? At napakasarap po sa ating buhay pananampalataya dahil meron tayo ng ganitong paniniwala. Ano? Na ang buhay natin ay hindi lang nakasalalay sa dunong natin, kundi nakasalalay dun sa pagganap natin ng kalooban ng Diyos sa buhay natin. At welcome po ngayong gabi at kayo pumunta sa ating prayer meeting. Ano ho? At pinatunayan nyo lamang po na ang pananalangin ay isang malagang bahagi sa buhay ninyo. At meron tayong katuruan na kung saan kapag hindi ka na nagpipray, parang wala ka ng oxygen. Pag wala ka ng oxygen sa normal na buhay, malapit na yung tinatawag na lilisan ka na. Kasi wala ka ng oxygen. No? So, ngayong gabi ay ating aaralin, ngayong gabi ay may patungkol sa tinatawag na panalangin. Aralin. Kasi prayer meeting po natin ngayon. At sabi mo sa akin ay kailangan maiksi lang daw po ako magturo. So, kailangan chachap-chapin ko yung siguro 5 minutes per point. Tapos na ako. Okay. Pero, hinayaan natin ng Panginoon to work on us and in us para sa tinatawag na pag-aaral natin ngayong gabi. So, ang lesson po natin ngayon, are you a prayer warrior or a prayer whip? Are you a prayer warrior or are you a prayer whip? Ano ba yung warrior? Mandirigma. Tama po, ano? Mandarigma. Okay. Yung whip, tinignan ko po yung medyo nahirapan akong pero isa sa nakita ko na para maintindihan natin na madali, ito yung cowardness, yung wimp, parang duwag, para madali nating, yung isa warrior, yung isa ay duwag, pagdating sa tinatawag na usaping pananalangin. Sabi po ng talata dito sa James chapter 4, verse 2, sabi niya, ye lust and have not, ye kill and desire to have, and cannot obtain, ye fight and war. Sakto-sakto pala itong text natin. Ye fight and war, yet ye have not because ye ask not. So napakalinaw po yung salita ng Panginoon sa buhay natin. Kaya hindi po tayo nagkakaroon kasi nga, ang dami pa nating palamuti na ginagawa sa buhay natin. Tulad nito, tingnan nyo yilas. Hindi naman kailangan yan Ye kill. Ye fight. Nakikipag-war ka pa. Ang kailangan pala sa buhay natin, yung tinatawag na humingi. Tama po? Humingi ka. So ngayong gabi ay titingnan natin yung area na kung saan ay makikita natin yung buhay natin na dapat tayong mananampalataya isang prayer warrior. Isang warrior pagdating sa panalangin at hindi isang mananampalataya na duwag na ayaw mong mag-usal yung gusto mong sabihin sa Panginoon mo. Nagdadalawang isip ka pa kung sasabihin mo. Okay po yan dun sa mga nag-uumpisa ka na magmahal. Di ba ganun naman? Yan nagiging stupid ka kapag meron kang gusto tinutulak ka na nga, ayaw mo pa, ayaw pa magsabi, Kasi natatakot ka, baka mapahiya ka, di ba? Baka sa una pa lang na malaman niya ay wala na, tapos na ang kwento. Na parang sila, lipat ka na sa iba kasi hindi kita gusto. Di ba parang ganun?
Merong isang naisulat, mga kapatid, nung World War II, nangyari po ito, in the person po ni General George Patton. Sino nakapanood niyan? Yung, may mga series-series minsan yan na sa television nakita ko po yan. Akala ko mga ano lang yan, mga kwento-kwento lang, yung pala ay true to life na nangyari, na pinikula lamang, yung instance na yon, na kung saan siya po ay isa siya sa tinatawag na mananampalataya na tinatawag na prayer warrior. Titingnan natin, paano natin nasabi na itong si General Patton ay isang prayer warrior. So, sa panahon ng World War II, sino nakaranas? World War II. Nabot nyo? 19. Walang sinungaling 1938 to 1945. Meron ba umabot dyan? 1938, 1945. That is panahon ng World War II. Yung lolo ko nakasama po dyan. Ibig sabihin, dahil apo ako, hindi ako nakasama doon. Okay? Okay? Kasi lolo ko nakaranas po doon. Veterano po yung lolo ko po dyan. Ano ho? At sa kanilang paglalaban, kasi siya po ay isang lead, pinapangunahan niya yung tinatawag na Allied Forces at the time. At yung panahon, may panahon na kung saan medyo mahirap yung laban sa tinatawag na Battle of the Bulge. Ayan. Yung panahon ay masungit. Okay? Tapos, itong sungit ng panahon, ito yung nag-hinder, pumipigil sa kanila para makapag counter-attack sa kalaban nilang Nazi sa Belgium. So may pumipigil para makapag-counter-attack sa kanila. Sa Israel, kung mapapansin nyo, is iba rin ang kanila pagdating sa war. Okay? Pag inatake mo ako, atikein din kita. Ano? Ganun kaagad. Umatake sila. Pero may panahon dito na kung saan hindi sila makasugod para magkaroon ng counter-attack sa tinatawag na mga Nazi. Ano? At bilang isang leader, tinitingnan, paano kaya ang gagawin namin yung ganitong panahon na masungit, hindi kami makasugod. Alam niyo po ang ginawa niya? Tinawag niya yung tinatawag na isang chaplain niya. At sabi niya, magsulat ka ng prayer. So pinagsulat siya ng prayer. At ang ginawa niya, sabi ng general, ipamudmud mo sa lahat ng mga sundalo natin. So pinamudmud po yan. At sila po ay nag-pray. Na kung saan, siguro ito yung first time na nangyayari sa isang battlefield na ang mga nakikidigma ay nagpipray sama-sama. Sama-sama sila nagpipray. Imagine mo yung dami siguro ng matake. Allied forces Pag allied forces, marami yan. Iba-ibang nasyon. Magkakasama na sumusugod sa isang kalaban. Sa kanilang mga kalaban. So nagpray po sila. At yung araw na yon, naging dramatic yung tinatawag na prayer nila. Kasi yung prayer nila, yung sungit ng panahon, after nila mag-pray, parang magic, parang immediate. Immediate na yung panahon na masama, masungit na panahon, ay naalis. Nung maalis yon, alam po nangyari, yung pinapangunahan niya ng mga sundalo para mag-counter-attack, nagawa po nila yon. Na naitaboy nila yung tinatawag na mga Nazi sa panahon na yon. December 23, yung panahon na yan. Alam niyo po ba yung faith na meron si General Patton? Ito yung tinatawag na nagtulak sa kanya para umasa sa tulong ng Panginoon niya sa kalagayan na meron siya during that battle. Napakasarap na makita sa isang leader na pinapakita niya sa ganang atin, hindi natin kaya yung laban. Kaya mapapansin nyo, ganun na lamang magturo ang pastor natin pagdating sa prayer.
Kasi nga yan yung tinatawag na lifeblood natin. Lifeblood natin dapat yan. No? Ano? Na kailangan nating makita na tayo ay umaasa sa great result na ibibigay ng Diyos sa atin. Imagine, immediate. Yung tinatawag na pagsagot ng Panginoon sa kanilang prayer. Paano kung isa lang, si General na nag-pray? Kaya yun? Na mawala yung sungit ng panahon? Pero ang sikreto na nakita niya, ay kailangan mag-pray kami lahat. As a church, magpipray kami. Until the time, kung maalala niyo po yung ating pastor, hindi lang siya nagpipray. Nagpa-fasting pa siya. Nung tayo po ay nagkaroon ng anniversary, ang ating mga preachers po ay nagpa-fasting po yan. Hindi kakain po ng isang araw yan that week para dun sa ating tagumpay na ibibigay ng Diyos na inasahan natin sa ating anniversary. Minsan pumupunta pa sila doon. Pumupunta yung ating pastor sa ganung kalagayan. So doon niya na-express yung tinatawag na gusto niyang makita, mangyari during that day ng battle na kanilang inaharap. Marami po sa atin, however, are not much prayer warrior. Hindi masyado sa tinatawag na usaping pagiging mangdirigma sa usaping pananalangin. Kundi nagiging weak tayo. Na takot tayo. Duwag tayo na lumapit sa tinatawag na Panginoon. Pero itong general na to, hindi siya takot. Dito na ine-express yung tinatawag na gusto niyang makita na mangyari at that day ng battle na kanilang inaharap. At nagtagumpay po siya, minamahal. Prayer wins are those faith. Ano ba yung ginagawa ng mga to? Mahiyain. Meron pa ba sa inyo mula ngayon, nung ikay mananampalataya, mahiyain ka pa rin lumapit sa Diyos? Pag mahihain ka, hindi yan pagiging warrior. No? Yung hesitant, parang nag-aalangan ka pag nagpipray ka. O kaya, parang nagdadalawang isip ka. Magpipray ba ako? Dudul ko ba ito sa Panginoon? O kaya, hindi na lang. Ang prayer wimp ay mahina, yung tinatawag na loob. Yung loob mo medyo mahina. At ako, meron din ako niyan. Tama na yung sasabihin mo, ay yung pangsabihin. Maraming pagkakataon po yan sa buhay ko na tama naman, pero hindi ko kayang sabihin. Hindi ko alam paano siya i-express. Pero si General Pato na-express niya yung kalagayan nila na ito po yung kalagayan namin. At nagtagumpay po sila. Na para bang kapag ito'y ginagawa po natin, there were prayer wins in the earliest Christian communities. Maging sa panahon natin, na siyang pumaparalyze sa atin, para magpatuloy sa panalangin. Natatakot po tayo, wala tayo ng tinatawag na kapanatagan, sa buhay po natin, at tayo natatakot. Every time na lalapit tayo, imbes na lalalim pa, parang, sige na nga, pray na lang. Pero hindi mo nakikita yung kahalagaan na nasasabi mo sa Panginoon lahat. Yan naman ang gusto ng Panginoon sa atin . Masabi mo lahat sa Kanya. Yung nararamdaman mo, yung inaiisip mo, yung pangarap mo, nakikita na ng Panginoon yan . Gusto niya, mai-welcome yun. Gusto niya pakinggan yun. Mula sa iyo, nasasabi mo. Di ba gano'n naman Tatay Perna, no? Dahil mahal mo si Ate Delia, di ba? Nasasabi mo sa kanya. Di ba? Hindi rin. Napipigilan ka. Ang tawag po yan, hindi kayo warrior. Kundi ang tawag niyan, wimp. Takot po kayo. Tama po? Huwag tayong takot. Lalo pag tama yung sasabihin natin. Yung gusto nating mangyari, sabihin mo lang.
Malay mo, makita niya. Totoo nga yung sinasabi nito. Diba? Yun. Okay? Kaya itong bagay na to, yung kalagayan ganito ng isang mananampalataya, na si Apostle James, nagdadalamhati sa ganung kalagayan ng isang mananampalataya. May takot, walang kapanatagan. Anong sabi ng James? Ito sinasabi niya sa atin. Ye lust and have not, ye kill and desire to have and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not because ye ask not. Napakasimple ang hinihingi ng Diyos sa atin bilang maanak niya. Humingi ka. Huwag ka nang paikot-ikot. Sa sarili mo, makikita mo yan. Pang sarili yan eh. Tingnan nyo ha. Yilas. Ikaw yun eh. Diba? Yikil. Ikaw ulit yun. Ye desire. Ye fight. Ikaw ulit yun. Ano ho? Pero sabi niya, kaya you need to ask. Isama mo naman ang Diyos sa buhay mo. Gusto mo magtagumpay, yung napaka-importanteng persona sa tinatawag na panalangin, hindi mo siya sinasama. Di ba? Na yun, siya yung makakatulong sa'yo, hindi mo siya sinasama. Gumagawa ka ng sarili mo. Nakikita niyo po yun? Yung sinasabi ng Panginoon, ganito pa tayo? Na meron kang gusto pero hindi kasama ang Diyos sa buhay mo. Huwag nawa pong mangyari. Ano ho? Huwag nawa pong mangyari. The reason you don't have what you want is that you don't ask God for it. Kaya wala ka kasi hindi ka humihingi. Ang Panginoon po ay inasahan niya tayo bilang kanyang mga tagasunod na maging prayer warrior. Tulad niya. Tingnan niyo po yung Matthew 21, verse 21. Anong sabi po diyan? Ano bang ginagawa ng Panginoong Jesucristo na siya yung magandang example po natin pagdating sa tinatawag na pagiging prayer warrior? Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, if ye have faith and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also if ye shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, it shall be done. Verse 22. And all things whatsoever ye shall ask in prayer, ano pong sabi? Maniwala ka na matatanggap mo. Ikaw ka, pag nagpipray ka, lumalapit ka sa Panginoon, sinasabi mo yung gusto mo. Nandun ba yung inisip mo ba na ibibigay niya ito sa'yo? Naniwala ka ba na ibibigay niya yan sa'yo? Ayun, no? Liwanag, no? Why warrior? Mapapansin natin, mahirap po ito, no? That even yung tinatawag na, di ba, nakita ng mga disciple, nung nadaanan nila yung fig tree, walang bunga. Pagbalik nila ay, na-withered na to. At sabi ng Panginoon, even this mountain, pwede mong papuntahin sa tinatawag na dagat, maniwala ka lang. Mahirap na bagay yun. Pag warrior ka, ano man yung hirap, kaya mong lampasan. Kaya mong pagtagumpayan. Hindi ka matatakot, ano man yung hirap po dyan. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Na parang imposible sa atin, yung sinabi ng Panginoon, pero nangyari. Sa fig tree. Na parang sinasabi ng Panginoon dito sa atin, I assure you, if you have faith, at hindi ka magduda, you can do nothing like this and much more. Di ba yan ang sabi ng Panginoon para sa atin? Nasabi, kahit itong mountain na to, yung Diyos ko, pwedeng buhatin to, ilagay sa tinatawag na sea. Imagine mo yun, no? Mahirap po yan, no? Kung ikukumpara mo kaya yung hinihingi mo sa Panginoon, ano mas mahirap? Yung hinihingi mo? O yung tinatawag na
papuntihin yung bundok sa tinatawag na dagat. Hindi na, incomparable, di po ba? Na minsan yung mga naisin natin, hindi nangyayari kasi tayo po yung problema. Nawawalan tayo ng tinatawag na pagtitiwala sa Panginoon. If you believe, you will receive whatever you ask in prayer. Lagi yan, lagi nyo nakikita yan. Ano mahingin mo, matatanggap mo. Ngayon, ano ba yung mga alituntunin na kailangan natin para maging for becoming a prayer warrior? Ano ba yung guidelines na kailangan mo? Ayan, number 1. Ayan. So, meron po tayong pag-usapan, 5 po ito na ating pag-usapan. Una, para ano ba yung guidelines for becoming a prayer warrior? Ito yung una. Use scripture to boost your prayer confidence. So, sabi niya, gamitin mo yung tinatawag na scripture para mapalakas mo yung pagtitiwala mo sa tinatawag na panalangin. Kailangan saturated yung buhay mo ng salita ng Diyos. Alam mo, dito sa Bible, maraming mga nangyayari dito na iba-ibang kalagayan. So, titingnan natin yung mga ilang personalidad at kalagayan nila kung paano nila hinarap, yung tinatawag na panalangin. Okay, si Moses, yung example po natin. Exodus chapter 15, verse 2. Ang sabi diyan, the Lord is my strength. Sino yung nawawalan ng lakas ngayon? Ayan, tingnan mo si Moses. Ang sabi niya, the Lord is my strength and song. He is become my salvation. Siya yung aking tagapagligtas. He is my God, and I will prepare him an habitation for my father's God, and I will exalt him. Kung dumating yung panahon na kay nangihina at kailangan mo ng kaligtasan, Panginoon, lapit ka kagad sa Panginoon. Kung yan ba ang kailangan mo. Verse 3, the Lord is a man of war, the Lord is His name. Ganyan ang Panginoon natin, no? Ayan na, si Moses po yan. Sinasabi niya, the Lord is my strength and my song, He's become my victory. Sa yung tagumpay ko. Naging tagumpay. Tingnan natin si David. Psalm 28 verse 7, ano sabi yan? The Lord is my strength. Kahit si David, no? Sabi niya, and my shield. Yun, kalasag. Ano na? Sino ba gumagamit ng kalasag? Kailangan mo kalasag. Kasi warrior po ito si David, no? My heart trusted in Him. Nung nagtiwala siya, nung nangyari, siya ay natulungan. Tama po? Therefore, my heart greatly rejoiceth, and my songs will I praise Him. So nakita niya yun. Tingnan natin yung 3 Hebrew captives. Sino yung 3 Hebrew captives? Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Tingnan natin. Even your life, maaaring yung kalagayan mo ngayon ay nakalagay ka, papatayin ka. Yung sitwasyon na, papatayin sila dito kasi hindi sila yumukod sa tinatawag na ginawang rebulto. Kay Nebuchadnezzar, di po ba? Pinarap sila, ano nangyari? Sa Daniel chapter 3, verse 17, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of thine hand, O King. Verse 18, but if not, be it known unto thee, O King, that we will not serve thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. So makikita niyo po yun, that even sa panahon na sila'y may nakahambang panganib sa buhay nila, alam nila yung Panginoon nila
kung anong pwedeng gawin sa kanila. So, itong mga verses na ito, papakita sa atin. Alam ko, iba-iba po yung kalagayan natin. Iba-iba yung sitwasyon natin, iba-iba yung ating hinaharap. Pero itong mga ilang verses na to ay tumutulong sa atin o para makita natin yung halaga ng pagiging prayer warrior. Alam ko, iba-iba yung senaryo ng buhay natin. Iba-iba yung kalagayan natin. Anong ginagawa natin sa bawat kalagayan ng buhay natin? Ay, hindi, kaya ko to. Sinusolo mo ba lahat? Wala ang Panginoon? Naku, talo po dyan, mga minamahal. Talo po tayo dyan. So una, kailangan i-saturate mo yung sarili mo para maboost yung prayer mo, yung confidence mo. Kailangan meron kang salita na. Naalala nyo yung sinasabi ni Pastor sa atin, dapat meron kang laging verses. Naalala nyo po yan? Sa bawat kalagayan, dapat meron kang mga verses na binabanggit na magtutulak sa'yo para yung confidence mo sa Panginoon. Panginoon, ito sinabi mo eh. Di ba anak mo ako? Ito sinabi mo eh. Pag nakikita mo yon, nakikita mo anak ka niya, abay, sino ba tayo, di ba? Na hindi lalapit. Unlimited siya, limited tayo. Aba, lapit po tayo. So yan po yung isa na kailangan natin para maging prayer warrior tayo. Yan yung isang guidelines. Use scripture to boost your prayer. Yan number 1. Number 2, pray for the impossible. Lalo na to, no? Siguro ito yung isa sa pinakamahirap na prayer na panahon ng buhay natin. Yung imposible, ipagpipray mo, hindi abot nung isip mo, kaya talaga ito? Ano ho? Ano yung prayer mo napaka-imposible right now? Yan napaka-imposible sa iyo. Ano, na parang hindi mo kayang lusutan. Na para bang hindi ka magtatagumpay. Meron bang ganon sa life mo? Ano? Alam niyo po, pag prayer warrior ka, hindi ka mag-hesitate to pray for the impossible. Ano? Talagang hindi ka parang back and forth, no? Hindi urong-sulong, hindi ka ganon. Ang warrior, talagang sugod agad yan. Susugod yan. Ano man yan. Ano man yung harapin niya. Sugod lang. Hindi siya nag-hesitate. Ano, kahit imposible yung tinatawag na mission nila, di ba? Meron pang palabas na mission impossible. Pero makikita mo nangyayari no? Kaya lang sa pelikula lang yun. How about sa Panginoon? Pwede. Pwedeng mangyari po yun. Ano ho? Kung kinakailangan nating maging serious sa salita ng Panginoon, sa human speaking, talagang medyo mahirap sa atin yung mga imposible. Ano? But with God, everything is possible. Pwede po. Ano? No matter how grim, kumbaga gaano kalupit man yung tinatawag na sitwasyon mo, mga minamahal. Tuloy ka lang. Move ahead and pray for the impossible. So tingnan natin yung isang tao rito na I believe ito po yung makakatulong sa atin. Ito yung nangyari sa buhay ni Robert Sinecker ng New York. Ayan. Sinecker. Ayan. Nagsulat siya tungkol sa kanyang kalagayan, yung isang kalagayan ng buhay niya. Ano? Na dumating yung time sa buhay niya na siya ay natatakot. So mamaya makikita natin yung takot niya, siya ay mag-isa. At pumunta sa isang garden, tabi ng tinatawag na clinic, Mayo Clinic. Pumunta po siya doon. At talagang tinitingnan niya
yung plano niya sa buhay niya. Ano ho? At nakipagsundo siya na siya'y operahan. Ano ha? Kasi magpapa-opera siya for the second time. Okay? Then, ang problema rito, mga minamahal, pag tinitingnan niya yung lugar na kung saan siya operahan, ano, lahat po ng inoperahan po doon ay hindi nagsusurvive. Ikaw kaya, pupunta ka sa Pasay City, Jen. Ano, ewan ko lang kung tama yung naririnig ko. No? Pag Pasay City General, hindi na lang, doon na lang po ako sa kabila, sa PGH din. Ano yung PGH? Philippine na lang sa Philippine. Huwag isa sa Pasay General Hospital. Kasi sigurado mabuboy, magagaling mga doktor doon eh. Tama po ba? Alam niyo sa Pilipinas, yung sa PGH, yung mga doktor dyan magagaling. Isa yan sa nalathalata, magagaling yung mga doktor po dyan sa PGH. Ano? Pag inoperahan ka dyan, magtatagumpay ka. Ano? Talagang magiging maganda yung resulta. Kaya lang itong Mayo Clinic ay talagang, 25 cases. Wala pong nag-survive. Siguro kung ikaw yung operahan doon, pwede ba, Lord, wag na dito. Okay. Wag na lang. Siguro kahit na may cancer ka, wag na lang. Kung dito lang ako maoperahan. So, umuwi siya sa kanyang lugar. Umuwi siya at meron siya nakitang envelope dun sa kwarto niya. At binuksan niya, ito ay galing sa kasama niya sa trabaho. Merong card doon sa envelope at merong nakalagay na PIN. May PIN. Na doon sa PIN, merong nakalagay doon na isang kamay at merong isang bata. May isang kamay, merong isang bata doon sa PIN. At merong tinatawag na verse na nakalagay po doon. Ito yung verse. Isaiah 49 verse 15. Ang sabi niya rito, buksan niyo po, Isaiah 49:15. Ano sabi niyan? Can a woman forget his suckling child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet will I not forget thee. Behold, I have graven thee upon the palm of my hands. My walls are continually before me. So tumatak sa kanya yung salitang, I would not forget you. I may not forget. Ako hindi pala makakalimutan ng Panginoon ang kalagayan ko. Alam mo, nakikita ng Panginoon yung kalagayan mo. Kung dumating man yung panahon, di ka pinapansin, okay lang po yan. Basta alam mo ng audience mo ang Panginoon. At makikita mo, tayo mga nananampalataya, ang pwede lang natin bigyan ng laging pansin Panginoon natin. Hindi lahat ng tao, mo yan maging okay. Hindi lahat. Mga ilan dyan okay sa'yo, pero hindi po lahat. Yan ang tao po. Ang tao minsan, ang kaisipan niyan selective. Kung sino yung may pakinabang sa akin, yun lang yun. Pag wala kang pakinabang sa akin, hindi ka kasama rito. Ayan. Ganyan po ang tao. Pero yung Christian life, ibang kaisipan po niyan. Maging sino ka man. Mayaman ka, mahirap ka, maganda ka, ipinanak ka lang, parehas lang yung trato. Yan yung mananampalataya. Pero sa word, talagang selective po yan. Kaya maganda sa ating pananampalataya, sino ko man, pare-parehas lang yung turing natin. Ang Diyos, pagdating sa pagsagot ng prayer natin, pare-parehas lang ang turing ng Diyos sa atin. Sino ba tayo? Di ba? Anak niya tayo. Pag nagtatapat ka, ang Diyos ay tapat sa iyo. At pag nagsasalbahi ka, ano nangyari? Tapat ang Diyos pa rin sa iyo. Kasi tatawagin ka, halika nga. Ang tatanggap mo, palo.
Kasi mahal ka niya. Pag lumalayo ka sa faith, kukunin ng Panginoon yung attention mo, oy, anong nangyayari sa'yo? Balik ka. At natutuwa tayo sa isang kapatid natin, no? Talaga pag save talaga, saan na ba yun? Pag pararanasin sa'yo, Panginoon, yung tinatawag na hirap, ang walang Panginoon. Kung save ka. Ay, sir, balik na po ako. Hirap po talaga. Mahirap talaga yan. Wala kang Panginoon eh. Di ba? Kaya may mga experience ng mga kapatid natin dito, huwag mo nang gayahin. Huwag mo nang sundan yung experience nila. Gawa ka ng kwento sa buhay mo, yung katapatan ng Diyos. Yun dapat hanapin mo. Yung katapatan ng Diyos sa buhay mo, yun ang hanapin mo. Huwag kang gaya-gaya. Ano ba yung tawag na? Gaya-gaya, potomaya. Hindi ko masyado maintindihan yan. Pero huwag kang gaya ng gaya. Ano, kung anong uso, yun ka din. Ano? Kung uso yung tinatawag na mag-TikTok, mag-reels, labas ang konti na lang, hubad ka na. Di ba? Tuwan-tuwa ka pa. Ano? Ngayon, pag medyo nasisita ka ng konti, tatahimik ka. Pag tagal ng panahon, balik ka na naman. Alam mo na mali. Niladlad mo na lahat. May mga ganyan. Pag ikaw'y mananampalataya, huwag mong gayahin. Yung ganon, ingatan mo yung sarili mo. Ano? Ingatan mo. Nais ng Diyos na ingatan ka, pero ingatan din natin yung sarili natin. Ano? So, imposible, di ba? Ano yung impossible? Nakita natin itong so nakita niya yung verse na yon. Ito'y tumulong sa kanya na yung kalagayan niya na dadaan sa ng operasyon. Meron tutulong sa kanya. Hindi siya makakalimutan. Dapat, kung mahirap na yung kalagayan mo, dapat wag mong isipin na nag-iisa ka. Dapat isipin mo na meron kang Diyos na tutulong sa iyo. Kaya binigyan siya ng lesson, ito yung mangyayari sa iyo. At sinabi noon, the after na operation, 4 hours, sabi ng doktor doon sa tinatawag asawa ni, pangalan nito, si Necker. Sabi niya, there is no trace of cancer. Kita mo yung imposible, no? Na hinihingi niya sa Panginoon. So, kaya napagaganda na sa buhay mo, meron kang Diyos. Ang Diyos ay sumasagot sa mga prayer natin. At 15 years later, sabi niya, I continue to rejoice in warmth of that assurance of God's love. I am in His hands. Pero yung nakita niyo, nakatulong pala, no? Para yung tiwala na niya ay manumbalik sa Diyos. Na huwag siyang matatakot. Sino dito yung takot maoperahan? May sakit ka na. Hindi, kaya to. Nakita ka ulit. Na may sumasakit sa kung saan-saan sa parte ng katawan mo. Sister, pa-check up ka. Brother, magpa-check up ka. Hindi, kaya to. Minsan ganyan ang tao no? Hindi, kaya. Diba? Mamaya, lala mo na. Diba? Yung pala, malala ka na. Mas mahirap. Mas maganda, abang malusog ka pa, sabi ni Doc Willie Ong. Wilson Ong din po yun, no? Willie Ong. Kailangan kumakain ka na rin ng mga para hindi ka umabot sa panahon na magkasakit ka pa. Prevention is better than cure. Diba? Huwag mo hayaan na magkasakit ka pa.
Mas mahirap. Hindi, sir, susubukan ko yung imposible. Okay? Susubukan mo yung imposible. Pwede namang hindi kailangan. Pero yung gusto mo, baka ibigay ng Diyos sa'yo. Di ba? Pero ang sinasabi lang po natin dito, huwag kayong matakot. No? Ang guidelines, pray sa tinatawag na impossible. Kahit yung mga imposibleng bagay, pwede nyo ipag-pray sa Panginoon. Huwag kayong matakot. No? Marami naman sa Bible na nakikita natin, imposible pero nangyayari. Tama po ba? Bakit ka matatakot? Guidelines for becoming a prayer warrior. Use Scripture to boost your prayer confidence. Pray for the impossible. 3, pray in simple, concrete language. Yan yung madaling intindihin. Wag na yung sabi na high-paloting words. Ang dami pang bulaklak. Rekta mo na. Alam naman ng Panginoon yung gusto mo eh. Wag mo nang mabulaklak pa. O amang Abraham, at o Diyos, ama ni, di ba? Sinama mo si Abraham, sino pa yung isa? Isaac, si Jacob, di ba? Sinama mo na. Gawin na lang po nating simple. At sinimplify ito ng Panginoon sa tinatawag na panalangin na matatagpuan sa Matthew chapter 6. Ayan, buksan niyo po yan. Matthew chapter 6, verse 9 hanggang 13. Tingnan niyo gaano kasimple. Okay? Wala nang, eche-chabureche pa na sinasabi rito. After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debt as we forgive our debtors. 13. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Di ba straightforward lang naman yung prayer niya? Bigyan mo ako ng bread. Daily bread. Oh. Patawarin mo ako. Di ba? As we forgive our debtors. Diba? Kung kay natetempt, deliver me, Lord. Di ba ganun na kasimple? Hindi maraming bulaklak pa na sinasabi tayo. This prayer is only 57 words long in the original Greek. At sa English naman ay 73 words. Most of the words in the prayer consist of one syllable, which by today's standard means that the written form of the Lord's Prayer is on a second or third grade level. Simple lang po. Hindi na yung maraming panahon. Ang lesson na makikita natin, use simple concrete language when speaking with God. Sabi ko nga, ikaw siya naman gumawa sa iyo eh. Alam niya yung nangyayari sa buhay mo, sa isip mo, ano yung nasa puso mo. Simplehan mo lang. I-express mo yung tinatawag na sarili mo. Clearly and concisely. Kaya maliwanag. So, use Scripture to boost your prayer confidence. Pray for the impossible. Pray in simple, concrete word. Number 4, offer bold prayers. Ang ibig sabihin po nito, mag-alay ng matapang na panalangin. Okay? Ano ba yung mga matatapang na panalangin? Tingnan niyo to, Matthew 21, verse 21, yung nabasa po natin kanina. Jesus answered and said unto them, Verily I say unto you, if ye have faith and doubt not, ye shall not only do this which is done to the fig tree, but also, if ye shall say unto this mountain, Be thou removed and be thou cast into the sea, it shall be done. Mag-alay ka ng matapang na prayer.
Ano yan? Kita mo, even yung tinatawag na sea, pwedeng lumipat dito sa isang lugar. When praying, think about yung insight na sinasabi ni William Arthur Ward. Ang sabi niya, God wants us to be victors, not victims. Tandaan niyo po yan. Gusto ng Panginoon na maging victorious ka. Ayaw ka maging isang biktima. Gusto niya na ikay lumalago, not grow well. Yung para bang naglulupisay ka na lang. Gusto niya to soar, not sink. To overcome and not be overwhelmed. Gusto ng Diyos na nagtatagumpay po tayo. Hindi yung nalula ka na sa maraming problema na dumarating sa iyo. Ano? Be bold. Offer bold prayers that reflect a large faith and a large hope. Malaki po ito. Ano? A prayer warrior who offered bold prayers was, makikita natin the person ni Archibald Campbell, Thai, an Archbishop of Canterbury in 19th century. Siya po ay may pamilya at meron siyang tinatawag na mga anak. At yung 5 anak niyan, between March 11 and April 8, year 1856, siguro ilang buwan lang to, March, April. Siguro mga ilang araw lang. Alam ba nangyari sa family niya? 5 anak niya namatay. At meron na lang siya natitirang isa. Tingnan mo pa bakit bold prayer siya. Kailan makikita natin, dito natin makikita paano ba tumatakbo yung prayer mo pagdating sa Panginoon. Ano? Pag nawalan ka. Ano kayo makikita pag nawalan ka? Pero mo, wala pang 1 buwan, ubos yung 5 mong anak. Dahil sa sakit. Yun sa nararanasan niya yun, nag-offer siya ng tawag na bold prayer. Kung may papakita po sa screen, pwede pong lagay po yung screen, yung prayer niya. Kasi nga po, pakilagay lang po sa screen. Yung prayer ni Archbishop. Ayan yung prayer niya. Siguro maganda basahin natin, okay? So, dire-diretso mo lang, Brad, hanggang sa matapos. Ready? Read. O God, you have dealt very mysteriously with us. We have been passing through deep waters. You have reclaimed the lent jewels. Yet, O Lord, shall I not thank you now? I will thank you not only for the children you have left to us, but for those you have reclaimed. Ibig sabihin, kinuha. May kinuha sa kanya na mga anak. But those you have reclaimed. I thank you for the blessing of the last 10 years and for all the sweet memories of their lives. I thank you for the full assurance that each has gone to the arms of the Good Shepherd, whom each loved according to the capacity of her years. I thank you for the bright hopes of happy reunion when we shall meet to part no more. Imagine yung prayer niya. Meron ba kayong nakita dyan na naghihinakit siya? Siyempre, pero mo kung anak mo yan, talagang, nako, hindi ako magulang, pero imagine the feeling. Ano? Ubos yung 5 anak mo. Wala pa 1 buwan. Sunod-sunod siguro yun na namatay. Pero ano nausal niya lang? Ano yung nausal niya lang sa prayer niya? Salamat. Salamat. Salamat.
Ito yung klase ng isang panalangin na bold. Wala kang makikita doon na complain, wala kang makikita doon na sumbat sa Panginoon. Kung sinabi, Lord, thank you. Thank you. Imagine mo, ang tawag niya doon, yung na-reclaim, ang tawag niyan, jewels. Grabe yun. My jewels. Jewels niya yun, yung namatay, 5. Pero makikita niyo po, yung heart na meron siya. He offered bold prayer. Kung ikay magpapasalamat sa hirap na dinadanas mo, that is bold prayer. Yung perception mo pagdating sa kalagayan, iba, kumpara doon sa tingin ng ibang hindi mananampalataya. Ano? Iba. Lord, kinuha mo na eh. Thank you po. Salamat sa memories. Hindi ako magpatuloy kasi mahal na mahal ko yung anak ko eh. Eto 5. Imagine, no? Isipin mo, mag-isip ka. That's a bold prayer. He offered bold prayer. And that is, na-appreciate niya the things na nangyari sa buhay niya at pinasalamatan niya ang Panginoon. Here are some guidelines for becoming a prayer warrior. Use Scripture to boost your prayer confidence. Pray for the impossible. Pray in simple, concrete language. Offer bold prayer. And last, have great expectation. Kaya ito yung sinasabi doon sa unang nabasa natin sa James. Kailangan umaasa po tayo. Kung yung pag-asa natin talagang dakila. Nung tatanggapin ko ito, sasagutin ng Panginoon to. Some people are prayer warriors. Warriors. Dapat di po tayo nag-worry. Dapat hindi ka ligalig sa buhay mo. Ano? Pag nag-worry ka, you're not a prayer warrior. Lalo pag tinatawag na filled ka ng pag-aalala sa buhay mo at pagdududa, you're not a prayer warrior. Pag yan ang kondisyon po natin, magre-resulto po yan ng pagiging weakened and effective prayer life. Hindi ka maging effective. Pag lagi ka nag-worry, nag-aalala ka lagi. Sasagutin kaya, may pangako ang Diyos. Kaya si James ay na-address yung issue na to. James chapter 1 verse 6 hanggang verse 8. Anong sabi po dyan? But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like a wave of the sea driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Merong one time sa life ko na, I don't know kung ano iniisip niya. Ibinigay niya yung verse na to sa akin. Hindi ko alam yung ibig niya sabihin bakit binibigyan niyo yung verse sa akin nito? Yung a double-minded man is unstable in all his ways. Yung parang dadalawang isip ka, di ba? Di ba? Parang urong-sulong ka, di ba? At sinabi, teka, ano ba yung dahilan niya bakit binigay sa akin tong verse na to? Naalala ko na sabi ko, mali siya. Yung verse na binigay sa akin, hindi ito. Dapat hindi ito yung binigay niya. Kasi wala akong gusto doon. Akala niya lang. Di ba?
Ano? Kala niya may gusto ako doon pero wala. Sabi niya, double-minded ka kasi. Andiyan na nga siya. Hindi nga eh. Hindi ako double-minded. Kasi nga, wala naman. Yung iniisip mo, wala ako doon sa lugar na yon. Hindi siya. So, okay, anyway, thank you. Nagpaalala sa akin na sa bawat gagawin ko, dapat hindi yung isip ko urong sulong. Ano? Dapat hindi ganon. Even sa life, hindi ka pwedeng maging urong sulong. Ano? Sa buhay natin. So makikita natin dito sa verse na to, verse 7. Kapag nagdududa ka, ang sabi ng verse 7, but let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Ano? Paano ka tatanggap? Nagdududa ka nga. Hindi mo mapagkatiwalaan yung sinabi ng Panginoon, kung hihingi ka lang, ibibigay niya. Sasagot siya. Maniwala ka lang. Kaya hindi po natin tinatanggap, minsan minamahal, kasi hindi po tayo naniwala. Pumapasok tayo, we just go sa tinatawag na flow. Oh, pray na tayo, Wednesday, punta tayo dun. Prayer. Nawala dun sa tinatawag na sarili mo. Kailan makita ito sa buhay natin? Para maging prayer warrior tayo, makita yung mga guidelines na ito sa buhay natin. Ano? Use scripture to boost your prayer confidence. Pray for the impossible. Pray in simple, concrete language. Offer bold prayer. And have great expectation. Dapat asahan mo. Ano? Huwag kang magdududa. Pag nagduda ka, naku po. Sabi ng Panginoon, let that man think. Let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Gusto mo ba tumanggap sa Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Huwag kang magduda. Magtiwala ka. Magtiwala ka. When you ask God, be sure that you really expect Him to answer. Kasi yung tinatawag na duda sa isipan mo is as unsettled as a wave of the sea that is driven tossed by the wind. As sinasabi rito, people like that should not expect to receive anything. Kaya, huwag kang magduda. Huwag mong pagdudaan ng Panginoon. Naniwala ka ba tapat ang Diyos? Naniwala ka ba na kayang tugunan ng Diyos yung prayer mo? Naniwala ka? Yung problema mo, kaya bang lutasin ng Diyos? Naniwala ka? Dahil naniwala ka, anong mangyayari sa'yo? Ye shall receive. Tatanggap ka. Ngayon, magpipray po tayo. Marami tayong pagpipray sa pangunguna po ni Preacher Ramil. Tama po natin yung tinatawag na prayer po natin. May guidelines na ating tiningnan. Believe with your entire mind and heart that God can and will respond to you. Pray big, believe big, think big in 2024. Hindi, tapos na po pala yung ating okay? Team. Kung nakita ko lang to siguro, i-ano ko rin to eh. Pray big, believe big, think big. In 2024, kaya lang tapos na. Ano? Pero yun ang kailangan natin, bilang isang mananampalataya, ihingi ka rin lang, yung malaki na. Di ba? Lakihan mo na yung tinatawag na pananampalataya mo. Pag malaki, malaki rin ang tatanggapin mo. Tama? Kung maliit lang prayer, maliit din. Nagbibigay sa'yo.
Try mo ang Diyos. Malaki ba yung nasa isip mo na gusto mong ilapit sa Diyos? Ilapit mo. Maniwala ka. Ye shall receive. Tatanggapin mo. So, napakabuti ang Panginoon sa ating pastor at salamat sa ating pastor na nagbigay nito sa atin. So, ito yung guidelines para maging prayer warrior ka. Number 1, use scripture to boost your prayer confidence. Pray for the impossible. Pray in simple, concrete language. Offer bold prayers. Have great expectation. So lahat po tayo ay tumayo at tayo po ay manalangin. O Diyos, salamat po sa oras nito. Ikaw ang pumagpala. Tulungan mo po kami na magabayan kami ng mga salita mo upang maging prayer warrior po kami at hindi kami maging isang duwag pagdating sa usapin ng pananalangin. Habang lahat ay na kayo nakapikit. Once again, ay tiningnan natin yung area na pwedeng tumulong sa buhay pananalangin natin. Nawa ay ang mensahe ngayong gabi ay nakatulong sa atin to remind us the things na kailangan po natin gawin upang tumanggap po tayo sa Panginoon pag tayo lumalapit sa Kanya sa panalangin. At para maging prayer warrior po kami. Hindi isang mananampalataya na duwag na lumapit sa inyo. Lord, kailangan po namin ng mga prayer warriors. Na ipapakita mo yung kapangyarihan sa kanila. Ano man yung laki na kanilang inihingi. Pakita mo sa kanila yung kapangyarihan na ikaw ay tutugon, maniwala lamang po kami. The altar is open para sa iyo. Ikaw nakakita ano yung kailangan mo sa Panginoon pagdating sa pagiging prayer warrior.